Magandang tanghali po mga kapatid. Ako po si Mean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Impeachment Trial Day 6 na po tayo. Ano ba ang inaabangan ngayong araw na ito? Wala pong witness na isasalang sa witness stand ng impeachment court matapos nga po na magdesisyon ng prosecution kahapon na hindi naiupo ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez, gayon din si Captain Belinda Bello. So anong mangyayari ngayong araw na ito? Ang tinatawag pong oral arguments. Ano ba yan? Maghaharap po ang panig ng depensa at ng prosekusyon para magdebate ngayong hapon. 2:00 po yan mangyayari sa pagpapatuloy nga po ng impeachment trial para kay VP Sara Duterte. Ano ang pagdedebatehan ng dalawang kampo? Yan po yung hiling ng prosekusyon na ipasapina sa impeachment court ang tax records at bank records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ano ho ba ang bigat niyan? Bakit gusto ng prosekusyon yan? Para sa kanila, mahalaga sanang magamit na ebidensya yung nasabing mga dokumento pag dumating na doon sa punto at sa artikulo ng impeachment case na pag-uusapan na yung di umano ay unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Kailangang pagdebatehan yan mga kapatid ng dalawang kampo dahil kung ang prosekusyon gusto nilang mailabas yan, ang depensa naman o yung mga abogado ng vice ay kontra dyan sa simula pa lang. Ayon yan kay Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court. Bakit tumatanggi o bakit ayaw yan ng depensa? Una, dahil inilalaban nila yung confidentiality clause nga po ng tax code na hindi pwedeng basta-basta ayon sa defense team, hindi pwedeng basta-bastang ilabas o sa publiko yung tax records at bank records at ayon nga sa tax code, kailangan ay may pirma ng Pangulo o may go signal mula sa Pangulo bago mailabas yung mga tax records na yan. Pero syempre, ang ilalaban dyan ng kabilang kampo ay may mga exemptions naman pagdating dyan. Depende kung anong magiging laman nung kanilang nilang sasabihin mamaya at isa pa sa kontra yung defense team o yung mga abogado ng vice-presidente ay yung taon na sakop na gustong ipasapina. Ang inilalaban kasi ng defense team dapat ay mula 2022 onwards kung sa publiko man yung mga dokumentong yan. Hindi pwedeng before 2022 dahil hindi pa vice-presidente noon ang respondent, so hindi pa siya impeachable official. So, anong mangyayari ulit mamaya? Oral arguments, tig 15 minuto ang prosekusyon at defense team para ibigay o ipahayag ang kanilang main points, after which tig 10 minuto ulit ang prosekusyon at defense para naman sa tinatawag na rebuttal. So, almost 1 hour ang gugugulin dyan. After nyan mga kapatid, magkukokus o magmi-meeting muna, closed door meeting ang mga senator judges, after which lalabas ulit sila sa impeachment court para magbigay ng desisyon. Kung tutuusin, pwedeng presiding officer na lang ang magdesisyon dahil sapina lang naman itong hinihingi ito. Pero dahil nga kontrobersyal, ang bank records at tax records ay kapag kunwari ay hindi merong umalma o merong umapila doon sa desisyon ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, tsaka pa lamang mangyayari na magbobotohan ang mga senator judge. So kung sakaling mayorya ang mananalo at sinasabing ayaw nila yung desisyon ng Presiding Officer, that's the only time ma-overturn yung desisyon. Kung ano man yun, ipapasapina o hindi papasapina. So, ang sinasabi ngayong araw na ito, yan lang yung, hindi naman yan lang, pero mukhang mahaba pa rin at exciting pa rin naman ang araw na ito dahil maiging malaman mula sa magkabilang kampo yung kanilang posisyon dito at yung kung magiging mainit ba yung debate. Yan din ang inaabangan natin. After nitong araw na ito ay pahinga muna. Ito na yung huling impeachment trial day for this week. Ang balik po ay sa Lunes at babalik ulit ang diskusyon sa impeachment court sa Article 4. Kaugnay pa rin po sa grave threat at inciting to sedition o di umano yung pagbabanta sa buhay, ang pagbabanta ng ginawa di umano ni VP Sara na pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang uupo naman po sa Lunes at ang isasalang sa witness stand ay si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Yan muna ang latest sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Advancer pa lang yan mga kapatid. Magbabalik ako mamaya para sa updates. Ako po muli si Mean Los Baños. Magandang araw po sa inyo mga kapatid.